Dear Lady Love TV. Billionaire Smarter Lover, tunghayin na po natin ang ikatlong bahagi. Kinabukasan, naghintay si Fatima na tawagan siya ni Francis. Pero naubos sa maghapon na nauwi lang sa wala ang paghihintay. Nasasaktan siya sa pambabaliwala ng boyfriend niya at natatakot din na baka nga totoo ang sinasabi ng mama nito. Baka hindi lang magawa ni Francis na sabihin sa kanya na nagbago na ang isip nito at sasama na nga sa US. Nang sumapit ang alas 5, mabigat ang mga paang humakbang siya palabas ng opisina. Himala, Fatima, pauwi ka na ba niyan? Tanong ni Jake na sinundo siya. Umirap siya. Wala ako sa mood, Jake. Huwag mo akong pikunin at baka masapak kita. Sobra ka naman. Halika, sumama ka na sa akin para makondisyon ka. Kulang ka lang sa night out kaya ganyan ka. Treat ko. Kumita na naman ako. Gusto ko nang umuwi eh. KJ ka naman. Ako na nga itong magtitreat. Mukhang mapapahiya pa ako. Nag-guilty naman siya sa narinig. Sige na nga, sasama na ako. Pero uuwi rin tayo agad ha. Umungol si Jake. Pero kung si Francis ang kasama mo kahit umagahin ka okay lang. Sobra ka naman. Anong sobra? Si tita na nga yung nagkakwento sa akin. Minsan lampas hating gabi ka na daw umuwi. She sighed. Ano ka ba, Jake? Siyempre si Francis yon. Tinitigan siya nito. Naiintindihan ko rin naman. Eto, Fatima, paalala lang ha. Sobra ka magmahal sa lalaking yon. Baka mamaya paiyakin ka lang nun. Hoy, huwag ka magsalita ng ganyan. Mahal naman ako ni Francis. Bumuntong hininga si Jake. Whatever, basta ako best friend mo. Tandaan mo, rain or shine, I'm here for you. Napangiti siya. Baka naman mapaiyak mo ako niyan. Galing dito si Francis, hinahanap ka. Sabi ng mama ni Fatima pag uwi niya. Alas 10 na makauwi sila ni Jake. Nagkayayaan pa kasi silang manood ng sine pagkatapos mag-dinner. Palibhasa nag-enjoy siya. Aaminin niya ang pansamantalang nakalimutan din naman niya si Francis. Good evening, tita. Bati ni Jake. Inaya ko si Fatima inilibre ko. Matamis ng ngiti ang iginanti ng mama niya. Yun nga rin yung sabi ko kay Francis Hindi ba't noong isang araw mo pa pinapagpaalam sa akin na lalabas kayo ni Fatima? Naisip kong baka ngayon kayo natuloy. Hindi nga pala ako nagkamali. Ma, ano sabi ni Francis? Abay wala. Nagpaalam na rin nung malamang wala ka. Magkagalit ba kayo? Hindi maipinta ang mukha nang sabihin kong baka si Jake yung kasama mo Hindi na nakapagtataka yun, tita. Nahangisin naman sabi ni Jake. Mabilis na inirapan ni Fatima ang kaibigan. Samahan mo ako sa kanto. Makikitawag ako. Bumalik kayo agad. Maghahanda pa ba ako ng pagkain? Busog na ako, ma. Matutulog na ako pagbalik ko. Maagap na sagot niya. Ikaw, umuwi ka na pagkatapos. Paasik na sabi niya kay Jake. Ouch! Pagkatapos mo kong pakinabangan? Biro naman ito. Pinandilatan niya ito. Gabi na po no, may pasok pa ako bukas. Tara na sa kanto para makatawag na ako. Ang sasabihin mo, nataranta ka lang dahil alam mong masama na naman ang loob ng boyfriend mo dahil ako yung kasama mo. Sige, mang-asar ka pa, napipiko niyang sabi. Na makarating sa kanto, mabilis na denial ni Fatima ang number sa bahay ni na Francis. Wala po si Sir Francis, sagot ng yaya nito. Si Jessica, kasama ba niya? Lakas loob na tanong niya. Magkasama silang tatlo ni na senyora. Manunood daw po ng concert. Nanlumo si Fatima. Ganun ba? Salamat ha. Pakisabi na lang kay Francis na tumawag ako. Bye. Sino naman yung Jessica? Usisa ni Jake nang pauwi na sila. Bisita nila. Family friend. Bakit parang nagsiselos ka? Babae yun? Saka yun ang gusto ng mama ni Francis para sa kanya. Apektado ka? Akala ko ba ikaw ang mahal ni Francis? Dapat secured yung feelings mo. Umuntong hininga si Fatima. Pwede ba, Jake? Huwag kang maingay. Naguguluhan ako sa iyo Ako para magulo ngayon. Binuksan nito ang gate nila. Matulog ka na nga ha. Ikaw na magsabi kay tita na umuwi na ako. Oo nga pala. Sa reunion namin sumama ka ha. Bahala na. Nakita mong namomroblema pa ako Nasaan ang problema? Wala naman ako nakikita. Napailing na lang siya. Wala nga rin siyang makitang problema pero iba ang sinasabi ng pakiramdam niya. Lumipas ang 2 araw na wala pa rin komunikasyon sina Fatima kay Francis. Ngayon lang iyon nangyari sa kanila. Kung walang pagkakataon na magkita sila,
Hindi naman nangyayari na hindi siya tinatawagan ni Francis. Maliban na itong lumipas na mga araw. Tumaas na rin ang pride niya. Kahit gusto niyang tawagan si Francis, pinigil niya ang sarili. Tumawag na siya nung isang gabi. Sapat na iyon para si Francis naman ang tumawag sa kanya. Kasabay ng pagtaas ng pride ay ang pagsama ng kanyang loob. Hindi niya maintindihan kung bakit nitong mga huling araw parang maramot ang komunikasyon sa pagitan nila. Tumatanggi man siyang aminin, mukhang malaki ang kinalaman doon ni Jake. Pero wala naman silang masamang ginawa ni Jake. Ano ba ang masama sa pagkain sa labas at panonood ng sine? Dati na nilang ginagawa yon, kahit nga noong hindi pa man sila magkakakilala ni Francis. Pero hindi rin niya maitatanggi na pinagsisilosa ni Francis si Jake. Kahit walang mali siya ang paglabas nila ni Jake, alam niya ikinasasama iyon ang loob ni Francis. Pagkatapos na maghapon sa opisina, hindi pa rin nakakatanggap ng tawag si Fatima mula kay Francis, samantalang si Jake nakailang tawag na. Nangungulit na sumama siya sa reunion ng pamilya nito. Gusto rin naman niya sumama dahil parang extension na rin niya ang pamilya ni Jake. Pero hindi siya makapagdesisyon kung ganoong hindi pa sila nagkakausap ni Francis. Baka mamaya, lalo pang lumala ang komunikasyon gap nila. Hindi na nila makatiis. Kinalimutan niya ang pride at muling tinawagan si Francis. Fatima, sabi ni Yoli na nabosesan agad siya. Wala sila eh. Umalis. Nalungkot siya. Hindi pa niya nakukuha magtanong. Nasabi na nito ang gusto niyang malaman. Nasabi mo ba kay Francis na tumawag ako ng isang gabi? Hindi kasi tumawag sa akin. Oo, kaya lang, kaagad siyang kinausap ng mama niya. Baka yun ang dahilan kaya hindi agad nakatawag sa'yo. Hindi nga napipirmi sa bahay ngayon si Sir, kung saan-saan sila nagpupunta ni Ma'am Jessica. Minsan kasama rin nila si Senyora. Inaayos yata ang papeles nila papuntang Amerika. Ngayon, dinig ko nagpunta sila sa embassy. Embassy? Kasama ba nila si Francis na pupunta sa US? Nakaramdam si Fatima ng matinding lungkot at kaba. Ewan ko pero parang ganun yung naririnig namin gusto mangyari ni Senyora. Yoli, pakisuyo naman please. Pakisabi kay Francis mag-usap kami. Hihintayin ko yung tawag niya rito sa office. Pakisabi na rin, diretso uwi na ako paglabas ko rito. Okay, makakarating. Salamat. Hindi na maaalis sa isip ni Fatima ang iba't ibang ideya kung ano ang dahilan ni Francis sa pagpunta sa embassy. Mas gusto niyang isipin na sinamahan lang nito si Jessica at ang mama nito sa opisinang iyon. Pero nandoon din ang takot na baka nga nakumbinsi na si Francis na sumama sa Amerika. Malapit na mag-alas 5 at desidido na rin umuwi si Fatima. Sinabi niya sa sarili na kahit ano mangyari at ano mang gagawin ni Jake, hindi siya sasama. Mas importanteng magkausap sila ni Francis. Malakas ang pakiramdam niya na lumalala yung gap nila dahil sa kawalan ng pagkakataong makapag-usap. Fatima, phone. Anunsyo ng office mate niya. Francis? Sagot niya nang damputin ng telepono. Asa ka pa? Tukso ni Jake. Ano na, Fatima? Sasama ka ba sa reunion namin? Nakikipag-deal na kasi si Uncle sa resort. Para masiguro kung ilang kwarto yung kukunin. Sama-sama na tayo ni Tita sa isang room kung okay lang sa inyo. Jake, hindi nga ako makakapag-commit sa ngayon. Si Mama na lang yung tanungin mo. Hindi naman sasama yun kung hindi ka kasama. Wala akong magagawa. Talagang hindi ako makakasagot ngayon. Pero wala ka nga siyang magagawa. Okay, sabi ni Jake at alam ni Fatima na ipinapahalata nito ang pagtatampo. Mas importante magkausap sila ni Francis. Hindi na baling maghintay siya. Kesa naman biglang dumating si Francis kung kailan siya wala naman. Fatima, phone. Tawag uli ng office mate niya. Napailing siya at bumalik sa telepono. Matataraya na talaga niya si Jake sa kakulitan nito. Ano ka ba, Jake? Ang kulit mo yata. Sinabi ko na sa'yo mas importanteng magkausap kami ni Francis. Ilang araw na kaming walang communication. Tuloy-tuloy na sabi niya. Fatima, this is Francis. Natigilan siya. Hindi niya kayang ipaliwanag ang init na humaplos sa kanyang dibdib. Pagkarinig pa lang sa boses ni Francis. Parang tumilapon sa bintana ang lahat ng tampo niya. Nangibabaw ang pagkamis niya rito. Sweetheart, she said softly, I missed you. I miss you too, babe. Nandito ako sa ibaba. Ganoon na lang ang pagbaha ng kaligayahan sa kanyang dibdib. Sige, mag-out na ako. Puno ng excitement ang boses niya. Nang tuluyang makalapit kay Francis,
Si Fatima na ang tumiyad para halikan nito sa mga labi. God, she missed him. Kauna-unahang pagkakataon iyon na talagang hindi siya napanatag dahil sa misunderstanding nila. And now that she had seen him again, ngayon niya lang na-realize kung gaano niya kamahal si Francis. Magkahawa kamay nilang tinungo ang parking lot. Na makasakay sa kotse, kaagad siyang kinabig ni Francis at hinalikan. She was half expecting the kiss, pero ang hindi niya inaasahan ay ang libong sensasyong kaagad na sumalakay sa buo niyang pagkatao. Mariin, malalim at mapanaliksik ang halik. Parang bumabara sa lahat ng hindi magandang pakiramdam na naranasan niya ng mga nakaraang araw. Parang walang nangyari. Ang buong puso at isip niya ngayon ay parang ilinuduyan dahil sa masarap na paggalaw ng mga labi at tila ni Francis sa kanya. Habol nila ang mga hininga nang tapusin ang halik. Pero alam ni Fatima hindi pa iyon tapos. Kilala niya si Francis. Alam niya ang kahulugan na kislap sa mga mata nito at ganoon din ang ngiting sumili sa mga labi. Gagabihin na naman ba ako, sweetheart? Siya na ang kusang nagtanong. He winked at her. Kailangan natin bumawi pareho, Fatima. We have to talk. Pagkatapos ikambyo ang sasakyan, inabot nito ang kamay at pinisil. And we have to make up for the lost time. Nauna ng malakas na dikta ng pangangailangan ng katawan ni na Fatima at Francis. Pagkasara pa lang ng pinto, agad na nagtagpo ang kanilang mga labi. Minsan pa, nawala ng lakas sa mga tuhod ni Fatima. Minsan pa, natangay ng kakaibang magnet ni Francis. Hinayaan niyang halos madurog siya ng mahigpit nitong yakap. Hinayaan niya ang mga galaw ng kanilang mga katawan, ang bawat haplos sa isa't isa, ang mas magpapadama kung gaano naging miserable ang 2 araw na lumipas. Daig pa nila ang tuyong dayami na naitsahan ng apoy. Mabilis silang nagliyab. Sa sandaling iyon, nagawa nilang maabot ang kasiyahan dulot ng pag-iisa ng mga katawan. Oh God, Fatima, I miss you so much. Humihingal pambulong ni Francis. Mukhang ito man ay nawalan ng lakas at nanatili sa kanyang ibabaw. Pinaglandas niya ang mga daliri sa buhok nitong basa ng pawis. I miss you too, sweetheart. I love you. Hinalikan siya ni Francis sa mga labi at tumabi ng higa sa kanya, nanatiling nakapulupot sa kanyang bewang. Ang kamay nito, I love you too, Fatima, na mayani ang katahimikan, kapwa na ubusan ng sasabihin. Sasama ka ba sa mama mo sa US? Maya-maya ay lakas loob na tanong ni Fatima, kahit ikinatatakot din niyang marinig ang sagot. Sino nagsabi sa'yo? Sa halip ay tanong ni Francis, sasama ka ba? Tanong uli niya at tinitigan ito. Umiwas ang tingin si Francis at nagpakaba iyon sa kanya. Ayokong iwan ka, Fatima. Hindi ko kaya. Ibig sabihin hindi ka sasama. Pangungulit pa rin niya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Francis. The truth is, hinayaan ko si mama na ayusin pati mga papers ko. Hindi naman kasi yung titigil hanggat hindi ako sumusunod sa gusto niya. Bumaling ito paharap sa kanya at hinaplos ang mukha niya. Pero nakikisakay lang ako, sweetheart. Wala akong balak na mahiwalay sa'yo. Nakausap ko sa phone yung mama mo isang beses. Makikipaghiwalay ka na raw sa akin. Mas maganda raw ang opportunity mo sa US. Huwag kang maniwala kay mama. Look into my eyes, Fatima. I love you at hindi kita iiwan. At para sa kanya, sapat ng intensity ng mga salitang iyon para mabura ang mga pagdududa niya. Kumilos siya at hinalikan si Francis. I love you so much, Francis. Hindi ko makakayang mawala ka sa akin. Niyakap siya nito. Kahit anong sabihin ni mama, huwag kang maniniwala. Si Jessica ang gusto niya para sa akin, kaya nasasabi niya yon. Pero ikaw yung mahal ko. I'm going to marry you someday, Fatima. Wala akong pakialam kung tatanggapin ka ni mama o hindi pagdating ng araw na iyon. Basta mahal kita. Nanggilid ang mga luha niya. Thanks, Francis. Don't thank me, sweetheart. Just love me back. I always do and I will forever. Hinalikan din siya ni Francis. And I'm sorry for the last 2 days, Fatima. Alam ko may mga misunderstandings tayo. Nasabi ni Yoli na ilang beses ka nang tumawag sa bahay. Napailing ito. Si mama kulang na lang gawin akong personal alalay niya para lang mamonitor yung mga kilos ko. Isinasama ko sa kung saan saang lakad nila. Pinagbigyan ko lang sila. Total naman, ilang araw lang naman dito si Jessica. Bukas nga babalik na siya sa States. Si mama, sa 1 linggo, balak na rin bumalik. Ang alam niya sasama ako but she's wrong. Hindi ako sasama sa kanya. Nagpunta raw sa bahay, sabi ni mama. Tumango si Francis. Wala ka naman.
Umuwi na lang tuloy ako at sumama na rin kina mama na manood ng concert. Kasama mo si Jake? Hindi ka agad nakatango si Fatima, kahit hindi rin naman niya magagawang magkaila. Naghihintay ako ng tawag mo, Francis. Ang sama-sama ng loob ko kasi hindi ka tumatawag. Si Jake naman, nangungulit na kumain kami sa labas at manood ng sine. Wala namang masama roon, hindi ba? Sumama na rin ako. Tumigas ang ekspresyon nito. Sigurado ka bang walang gusto sa'yo yung lalaking yun? Francis, magkaibigan lang talaga kami. Ikaw, sigurado akong kaibigan yung turing mo sa kanya. Siya, kaibigan nga lang ba ang turing niya sa'yo? Yumakap siya rito. Nagsiselos ka kay Jake, ano? Hindi ko lang talaga maialis ang pagdududa sa lalaking yon. Sa makalawa na ang labas na resulta ng board exam, sabi ni Fatima na sadyang iniba ang usapan. Makakapasa ka, sweetheart. I hope so. Pero syempre, nakakakaba pa rin. Makakapasa ka at kapag nangyari yon, ako na ang magiging pinakamasayang tao sa mundo. Ako, hindi pa ako sasaya kung ganun lang. Sabi naman ni Francis at buong ningning ang mga matang tinitigan siya. Magiging triple yung saya ko kung pakakasalan mo ako. 3 years from now pa yon. Kunwari casual na sabi niya. Pero ang totoo, sobrang kilig ang hatid niyon sa kanya. Paano kung pagkapasa ko sa board, magpakasal na tayo? May trabaho na rin naman ako ngayon. At huwag kang mag-alala. Bubukod tayo. Kaya nga nag-iipon na ako para makapagsimula ng pamilya. Bakit, Francis? Bakit parang bigla ka yatang nagmamadali? Paano yung mga plano natin? Plano pa rin naman yon. Ayaw mo bang magkatulong natin gawin yung mga planong yon? Hindi ko na yata mahihintay ang 3 taon pa. Kakausapin ko ang mama mo. Magsasabi tayo ng pagpapakasal. Pero paano yung mama mo? May pangambang sabi ni Fatima. Magpapakasal muna tayo sa huwes. Wala na siya magagawa kapag ganoon. Kilala ko naman si mama. Sa una ka lang naman aayawan nun. In time, matututunan ka rin naman tanggapin. How about you, Francis? Wala ka bang gusto kay Jessica? Tumawa ito ng mahina. Fatima, sweetheart, walang-wala. Kumilos ito para hapitin siya. Iyong-iyo lang ako, Fatima. I'm so in love with you. He kissed her again. Ang halik na nagsimulang banayad. Nagsimula magkaroon ng kakaibang diin. Lumalim at naging mas maalab hanggang sa magsilbing mitsa para ulitin nila ang ritual ng pag-iisa ng kanilang mga katawan.